At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika sa ating mga nagbabagang balita. Muling naging sentro ng usapin si Vice President Sara Duterte matapos niyang supalpalihin sina Congressman Adyong at Castro kaugnay sa mga batiko singil sa mga programa ng OVP. Sa ginanap na pagdinig sa Kongreso, buong tapang na sinagot ni VP Sara ang mga tanong sabay depensa sa mga isyu ng paggamit ng confidential funds. Hindi rin pinampas ni VP Sara ang mga pahayag ni Castro na tila minamaliit ang kanyang mga proyekto para sa edukasyon at kapayapaan. Ayon kay VP Sara, ang tunay na layunin ng kanyang opisina ay ang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno at hindi dapat binabatikos lamang sa politika. Mariin niyang sinabi, hindi po ito panahon ng siraan, kundi panahon ng serbisyo. Samantala, muli namang napahiya si Albay Representative Edsel Lagman Ortega matapos itong tanungin ni VP Sara ukol sa detalye ng budget na tila hindi niya rin kabisado. Hindi ito ang unang beses na napahiya si Ortega sa publiko matapos igiit ang mga isyong kulang umano sa transparency ang OVP, ngunit nabigong magpakita ng sapat na ebidensya. Sa kabilang banda, usap-usapan rin ang naging pahayag ng Vice Presidente ukol sa posibilidad ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ayon kay VP Sara, imposible kung walang political will. Sabay hamon sa mga economic managers at DA na kumilos at humanap ng konkretong solusyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutuhan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Palas na huwag kang asal bata makasiri doon sa remarks mo na hindi mo ituturo kay BBM kung paano ibababa yung 20 pesos na kilo ng bigas. Kanino Sabi galing ni yan? Claire Castro, yung best friend niya. Sabi ko na nga, diba, wag na tayo makinig kay Claire Castro kasi isa siyang gigo, garbage in, garbage out. Bago ka makabili, kinakailangan magpakita ka ng valid government-issued ID. Nako! Kailan pa kinakailangan magpakita ng valid issued government ID pag bibili ka ng bigas? Nako, matindi-tinding sagutan na naman ho ang matutunghayan natin dito sa video na to. Ganon ho katindi ang pagsasalarawan itong si Vice President Sara Duterte dito kay Auntie Claire. Garbage in, garbage out. Ganyan naman ho talaga ang trabaho nitong si Claire Castro diyan sa PCO. Tagapagpakalat ng basura nitong si Marcos Jr. Sa bagay, no, wala namang naniniwala sa alin na to. Sa katunayan nga ho niyan, tinutulungan pa ho tayo nitong si Claire Castro para mabulatlat sa ating mga kababayan ng mga kapalpakan nitong si Marcos Jr. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho sa video natin na to, nako, itong isa sa mga kandidato natin, itong si Atty. Vic Rodriguez. Meron ho siyang mga birada dyan sa kanya naging talumpati na yan, dyan sa PDP Laban Rally, dyan sa Cainta Rizal. Mamaya ho, papanuurin ho natin yan. Pero bago ho yan, ano ho muna tayo, dito ho muna tayo kay Auntie Claire, ha? Pasadaan ho muna natin ang kanyang mga sagot dito kay Tito Soto. Ito si Soto, palibhasa, hindi ho nagko-commute ito kesyo ano lang daw ho yung pagpapapulburon test para sa mga driver, ano lang daw ho yan, gastos lang. Siyempre, gusto niya hong makuha ang boto ng mga driver, ha. Pero ang ho dito, ang problema ho, dahil hindi naman ho talaga commuter yang si Soto, wala ho siyang pakialam kung yung mga masakyan ng ating mga kababayan nating mananakay, mga bangag na pala, di na natutulog. At yung seguridad ng mga mananakay natin nakukompromiso dahil sa mga bangag na driver na to. Pakinggan natin itong si Claire Castro. Paminsan-minsan tumatama naman tong kakampi natin diyan sa Malacanang Press Corps. Kung sakaling tanggalin man yung alin na yan, hindi ho tayo papayag. Dahil tayo ho talaga dito sa PH Update, nakikita ho natin yung si Claire Castro bilang napakahusay na tagapagsalita nitong si Marcos Jr. At sa mga naghahanap ho ng party list dyan, ha, yung mga party list ho natin, yung sagip. Marami hong nagtatanong sa atin kung alin daw party list ang sinusuportahan natin. Nandyan ho ang sagip.
nandyan ho ang Duterte Youth, nandyan ho ang PPP, Ipanaw, nandyan ho yung frontliner party list. Yan ho ang pwede nating pagpilian ng mga party list na kung saan pasok. Hindi pasok doon sa kriteria na meron talagang gagawin diyan sa House of Representatives kung sakaling manalo sila. Unahin na ho natin itong si Claire Castro, tapos papakinggan ho natin ang mga birada nitong si Vice President Sara Duterte sa mga sasabihin ni Claire Castro dito sa video na to. Game! Ng campaign sortie. So, nung sa Cebu, kung di siya naka-attend, so most probably at that time, hindi sila nakausap. Okay. And even sa, Riz, there's before that po, may isa pa pong rally na hindi rin nabanggit si senatorial candidate Villar. But on another topic na po, last na lang po, yung sa drug testing na in-order rin po ng Transportation Department. Bukas po ba yung Palace to reconsider yung decision ng drug testing? Kasi po sabi ng Piston, mahirap po yun dahil yung pera nga po yung kinikita nila apektado kapag ipinatupad yung mandatory drug testing para sa PUV drivers. Mga walang yao talaga itong mga Piston na to no? Talagang mga ano ho yan mga organizer ho niyang mga yan mga kampon ni di ba? Mga Piston, mga Pasa Mazda, yung mga yan alam niyo naman ho kung sino nag-oorganisa sa mga yan. Roy. Former Senator Tito Soto, sabi niya, after more than 24 million drivers were tested, only 0.06% tested positive, and it's simply money-making. Pag-aaralan po kaya ito? Dapat pong pag-aralan. Kasi ito po ay kailangan din po. Tandaan po natin, ang inaalagaan po dito yung safety po ng commuters, ng mga passengers, ng mga commuters na, passengers tao na gumagamit ng kalsada. Including na rin po yung mga drivers. Hindi po ito basta-basta maaaring sabihin na huwag na lang gawin kung ito naman po ay makakasama sa safety. So, pag-aaralan pa rin po ito at huwag naman po agad nating husgahan na ito ay isang money-making device or strategy. Buta tao yung si Soto doon sa mga banat dahil nitong si Claire Castro. Tayo sang-ayon. Dapat merong kung maaari once every 3 months mapulburon test yung mga driver na yan once a month, dahil yung standard ho na ipinapataw doon sa mga ordinaryong driver dapat mas mataas dito sa mga dito sa mga driver na kung saan nananakay ng mga ng mga sibilyan, ng mga kababayan nating mananakay, no? Hindi lang ho ang buhay nilang hawak nila dito, hindi lang ho ang buhay ng pamilya nila. Buhay ho ng mga nakasakay sa kanila, yung mga nakakasalamuhan nila sa kalsada, yung mga nakakasabay nila sa sasakyan. Kaya yung standard, dapat mataas talaga yung standard. Pero itong mga para sa mga pampublikong sasakyan na driver, dapat medyo mas mataas doon sa mga ordinaryong driver. At yung training nila continuous. Dahil mga barumbado ho talaga yung ibang mga driver dyan, sa totoo lang, di ba? Napakaano ho nila yung pagkamali ginagawa nila, mabusanahan ho lang sila ng konti, nagagalit. Mali naman yung ginagawa nila. Dapat continuous yung seminar, continuous yung pagpupulburong teso nitong mga nitong mga driver ng mga pampasaherong driver kung tawagin. Last question, Ito na. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Ito na yung Kasi sa panayam po kay Vice President Sara doon sa Zamboanga, sinabi niya na posible daw yung bentahan ng 20 pesos na bigas. Pero ayaw niyang ibahagi kung paano gagawin yung pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Kasi ayaw niyang tulungan si Pangulong Marcos. Ano pong reaction dito ng Malacanang? Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, dito po ang kanyang sinabi, talagang nakaredy tong si Auntie Claire. Yung nagtanong na yun, suhuyan dyan sa Malacanang. Pagka ganyan mga kargado ang tanong, alam na ho natin na napag-utusan lang yung mama na yun.
Na kailangan no kasi may magtanong para merong sumagot. Di naman no kasi pwedeng magsabi-sabihang si yung magdadaldal lang dyan si Claire Castro. Dapat merong tanungan at sagutan dyan sa mga ganyang klaseng press con dyan sa Malacanang. Pero ano na ho yan, kumbaga nakapag-practice na yung mga yan, napag-usapan na kung ano yung mga ibabatong tanong dito kay Auntie Claire, di ba? Napaka kumbaga talagang planchadong para mailatag ng iyong naratibo ng Malacanang ng maayos. Tuloy. Na imposible talaga ang 20 pesos na bigas, pero pwede siya. Di ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon ni Vice Presidente ng Vice President. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na mayroon kayo para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa. Nako. At hindi po dapat ito tinatiming. Nako, nagmamakaawa na. Gusto niyo nang malaman kung ano yung nalalaman itong si VP Sara para makapagbenta ng 20 pesos na bigas. Kahit tayo dito sa PH Update, alam mo natin kung paano gagawin yun. First step, dapat nasa tamang katinoan ng presidente. Doon muna tayo. Di ho tayo pwedeng pumunta sa susunod na step hanggat hindi ho natin napupulpil yung first step. Dapat yung ating presidente clear ang kaisipan. Walang halong chemical ang pag-iisip, ika nga. Ngayon, kung sakaling doon pa lang sa first step na yon, palsipikado na ang ating presidente, di natin malaman kung ano mga pumapasok sa utak niya, hindi ho mapapababa ng 20 pesos ang bigas. Ganun lang naman ho kasimple yun na Claire Castro, di ba? Pagkayaan hindi natin na-fulfill yung mga condition dyan sa una na yan, hindi ho pwede yun. Una sa lahat, dapat ma-establish natin na ang presidente hindi addictus benedictus. Kailangan niya munang magpa-pulburon test. Pag nakapag-pulburon test na siya, doon ko sasabihin sa kanya yung next step para maipababa ng 20 pesos ang bigas. Kahit tayo, alam mo natin yan. Pero step by step, hindi natin pwedeng walang shortcut dito. Baka gusto nitong si Claire Castro, shortcut tayo. Ano yung paano maipababa ang presyo ng bigas? Una, kailangan muna natin establish na nasa tamang katinoan at hindi addictus benedictus itong si Marcos Jr. Then pupunta at magpuproceed tayo doon sa susunod na step. Okay? Tuloy. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng bigas kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Nako. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Thank you, Yusek Claire. So, yun ho ang naging tugon netong si Auntie Claire Castro doon sa mga banat netong si VP Sara. Na alam ko kung paano pababain ang presyo ng bigas sa 20 pesos. No? Kahit tayo ho dito sa PH Update at kahit tanungin natin yung mga kasama natin dito sa PH Update dahil matataba ang utak ng mga yan, pagka meron nga silang argumento dyan sa comment section, nabibilib tayo dahil grabe. Ang dami ho talagang matatalino dyan sa comment section na yung mga naiisip nila hindi man ho natin naiisip yung mga yan. Magagaling ho talaga yung mga kasama natin dito sa PH Update. Hindi natin, wala shortcut dito, Auntie Claire, kahit hindi si BP Sara, kahit ako tanungin mo, i-text mo ako, sasabihin ko sa iyo kung paano pabababain ng presyo ng bigas sa 20 pesos. I-share ko sa iyo yan. Pagka sigurado doon sa aking formula, baka magawa pa natin ng 15 pesos ang kada kilo ng bigas. I-share ko sa iyo ang formula, pero hindi ito madali. Dadaan ang gobyerno sa matinding kumbaga sa sasakyan aayusin natin ng matindihan kasi kakarag-karag ang ating sasakyan ngayon.
Kung gusto natin patakbuhin ng kunyari, takbo lang natin nasa 20. Patakbuhin ng 120 kilometer per hour, yung ating solusyon baka hindi magustuhan ni Marcos Jr. Bago mo tanungin to si VP Sara, baka hindi mo magustuhan ang sagot niya, ang magiging solusyon dyan sa 20 pesos na bigas na yan, yung akin muna ang pakinggan mo bago yung kay VP. Kasi kay VP sigurado mas marahas yung ilalatag niyang solusyon. Ito ang tugon ni VP Sara dyan sa banat na yan, itong si Auntie Claire Castro. Sinabi ng palas na huwag kang asal bata makasiri doon sa remarks mo na hindi mo ituturo kay BBM kung paano ibababa yung 20 pesos na kilo ng bigas. Kanino Sabi galing ni yan? Claire Castro, yung best friend niya. Sabi ko na nga, di ba, wag na tayo makinig kay Claire Castro kasi isa siyang gigo, garbage in, garbage out. Tama na. Guys, tanong ko lang sa local, umaasa. Okay, malinaw yon, Claire Castro. Mga kababayan, hindi ho natin papakinggan si Claire, pero nandyan ho siya para tulungan tayo na mas mapakita sa ating mga kababayan kung gaano kawalang kwenta yang si Marcos Jr. Paano na lang kung walang Claire Castro? Diba? Wala hong nagpapakita sa sambayan ng Pilipino kung gaano ka-inutil itong administrasyon ni Marcos Jr. At kung gaano kahihinang klase yung mga tinatalaga niya bilang secretary, undersecretary, di ba? Ganyan, no? Importante ho talaga na nandiyan si Claire Castro. No, hindi, kung tanggalin man yan, isa ho tayo siya malulungkot dito sa PH Update. Dahil napakarami na hong iniambag niyang si Claire Castro para imbis na tayo yung tipong hahanap, tatrabaho doon sa trabaho niya na kung saan ilabas ang mga kabulukan nitong si Marcos Jr., siya na ho mismo ang nagsasalita para sa ating. Kumbaga napapabilis na makita ng ating mga kababayan kung gaano ka walang kwenta itong administrasyon ni Bangag. Saba kayo sa MILF, may papangalanan sila or endorse sila from PDP Laban, and nagtataka ba kayo kung hindi sila nagsasalita after PRRD na dinala sa Hague? Sino? Ang MILF. MILF? Well, katungod na no sa tanan organisasyon kung unsa ang ilahang pamulitika. Ang importante lang nagkasinabot sila sa ilahang sa sulod sa ilahang organisasyon kung asa padulong ang ilahang mga suporta. Wala ta mamugos bisan ka kinsa. Kita nagapresenta lang sa katauhan kung paunsa sila unang magpili og mga leaders base lang sa historical mistakes nato in choosing our leaders, and next is wala sila nabanggit about after your father na dinala straight sa na vote sa PDP, sa Duterte Senators. VP, according kay Congressman Adyong Salanao po, urge Vice President Sara Duterte to stop her shame campaign against administration candidate and call on a political leader to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaign. Anong reaction mo dito? Okay, pahiram ko sa mga public. Dara, VP. Kay Adyong na VP. Adyong, shame campaign against the administration. Called on all political leaders to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaigns. Si Adyong Manggod, produkto manggod niya siya sa warlordism nato diri sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity, and civility. Kay ang iyahang pagdaog din sa Lanao tungod na sa grip sa ilahang dynasty. Napa-VP. Next, contrary to her very outspoken nature, House Deputy Majority Leader Paula Ortega, dapit of La Union on Monday, said impeached Vice President Sara had seemingly adopted what may be described as a deafening silence when China made illegal activities in the Philippines, Sandy Cay, which is part of the Spratly Group of Islands.
Pasalamat kayo, sinasagot kayo ni VP Sara. Alam naman namin na mga taga-suporta nitong si Tatay Diggs at itong si VP Sara. Ya ang mga banat nyo na yan, gusto nyo lang mawala sa focus itong si VP sa pangangampanya sa mga kandidato ni Tatay Digong. Pasalamat ka Ortega, pasalamat ka Adyong, sinasagot pa kayo nitong si Vice President Sara Duterte. How China Ito see? niya ginaistoryahan. Kani si Kuan, isa po pabor dapat ni sa China. si Ortega, mura po ni siya og si Adyong. Produkto sa warlord. Ano mabulo? Warlord. Si Ortega, maupod ni siya si Adyong. Produkto sa warlordism dinhi sa ato ang nasod. So, angay niya nga mo-adapt po og deafening silence. Kaya wa siya katungod mo abli sa iyahang baka. Where does her loyalty really lie? China or Philippines? From my perspective, it seems she knows nothing in campaign but to engage in political mudslinging. Hit PBBM administration allies, but China as her stone-etched template accused Duterte. So, Kay Ortega, hindi pa obvious nga naa ako diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. She's been going around hitting almost everybody, but never China. Of course, kung ngano atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako sama na sa Baitiang Bugas. And finally, sa pangalan na niya? Ortega. Kanayang pangalan. Pangatlong tanong na ni VP sa yan, ibig sabihin, hindi ka importante Ortega. Sinasagot ka lang para ika nga dahil maraming mga aso ng administrasyon na nagpapakalat sa mga post mo para masoplak na kayo ng sabay-sabay. Ika nga, Talyanistatan sa Imada, magsama-sama na kayo dito sa sagot nitong si Vice President Sara Duterte. Dito sa isa na to. Don't change the topic, boy. The topic is promises made and broken again and again. Last na question. Napabibi. Katong ningon ka bahapon, i-repeat lang na mo nga dapat managot ang Pangulo sa kay Digong. Ang tindi ng banat na yun ito si VP. Don't change the topic, boy. Ang hindi pagtupad sa pangako ng administrasyon na to, yun ang pag-usapan natin. Ba't kung babanatan nga naman? Ano pa ginawa? Kasali ba meron bang kandidato ang China dito sa election na to? Ba't nila babanatan? Ano to ko yan ang problema. Duterte, China, West Philippine Sea. Pagka wala na ho talaga, ewan natin kung talagang maglalaglagan na itong mga walang yang to. Pero for the meantime, sila nagsasagpang, sinasagpang ho nila itong mga issue na to. Kagaya ng kay Vice President, dito kay Kong Pulong, dito kay Tatay Digong. Yan ho ang tinatrabaho ng mga aso nitong si Tambalus to. Si Sanaw yan, si Ortega at yan si Adyong. Yung iba medyo nananahimik na kasi ramdam na nila, ha? Diyan sa mga, lalo na yung mga tapos na yung, tapos na yung termino, yung tumatakbo na ng ibang posisyon. Kagaya nitong si Dan Fernandez at saka si Barbers medyo naglalaylo-laylo na sila ng konti. Alam nila, wala na tapos na sila Pero huwag kayong mag-alala, kayong dalawa. Naku, nasa ano kayo? Ika nga, nasa listahan kayo ng medyo marami-raming kabalbalang ginawa dyan sa 19th Congress. Kaya hindi ho kayo mawawala sa limelight. Yung spotlight ng sambayan ng Pilipino nasa inyong dalawa. Para dito kay Barbers, dito kay Dan Fernandez, kalma-kalma lang kayo. Akala nyo si Tatay Digong nga nagpapahinga na, talagang pinatawag-tawag nyo pa dyan sa tuwadkum na yan. O yan, pagka si VP Sara na presidente, naku, doon na maghahalo ang balat sa tinalupan. Ginulo nyo ang usapan. Tingnan natin ngayon kung saan kayo pupulutin. Pag-kidnap. Yes! Dapat! Because number one, dili ito mahitabo ang pagkidnap kay President Duterte diri sa ato ang nasod kung wala ito'y approval sa Presidente. Dili na makalihok tanan
dili na mo stand down ang AFP, dili na mulihok ang PNP kung walay go signal sa ilahang mga secretaries, kung walay, di ba yan masyadong malapit? Hindi naman, ma'am. Wapa kay kadra VPO. Yan. Tama, lapit. Kanang di na makalihok ang PNP, dili na makalihok ang AFP kung wala na approval sa ilahang secretaries. And walay secretary nga mulihok kung walay approval sa presidente. And yes, Slash. dapat siya managot. Kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. We did not have any obligation to cooperate with the ICC because we already filed our petition to withdraw from the ICC, and walay jurisdiction ang ICC para mabuhat ang investigasyon kay President Rodrigo Duterte o Vicente Quince. So yes. Last question. Gusto ko talaga tong style na to nitong si VP. Yung mga paganon-ganong salita. Kinikilig ako pag naririnig kong ganun yung tono nitong si VP. Pagka ganyan na, ibig sabihin, nandun yan siya sa laro mode ka nga. Wala na siya dun sa dating galawan yan, ha, tipong, sige, bahala kayo, salita kayo. Hindi! Lahat kayo, papasanahan ko. Iisa-isahin ko kayo. Pupunta ako sa mga distrito at kakampanya kayo na huwag kayong iboto ng mga kababayan nyo. Ako lang naman ang merong pinakamataas na trust at approval rating. At alam ng sambay ng Pilipino kung gaano nyo ko kinups dyan sa House of Representatives. Kaya pag nagsasalita ho siya, nag-iiyakan yung mga congressman eh. Wala ka nang ginawa kung bibirahan kami. Ano ka nang tawa? Ano na nga nakalipas na buwan eh. Walang humpay yung pagbira nyo kay BP. Ngayon lang siya sasagot. Pag-iiyakan kayo, mga walang iya kayo. Nakalibot na ko tayo sa Visayas and Mindanao, even in Manila. So ano yung mga common na hinaing na mga mamamayan na i-address ng Duterte and Senator candidates given a chance in the Senate? Yes, ma'am. Ang kanila is kung ano yung nasimulan ni Pangulong Duterte. PRD promised build, the big ticket infrastructure projects. PRD promised peace and order sa ating bayan. And naturally, when there is peace and order, development o kalambuan, kaunlaran ay sumusunod din. Mag-attend po tayo sa iba pang remaining PDP rallies ko with Kitty Duterte. Hindi ko pa, wala pa ako schedule pagkatapos nito, ma'am. Kasi ito pa lang yung katapusan ng schedule namin mula Visayas, mula Leyte, papuntang North Cotabato. So, mag-schedule pa kami ng aming mga gagawin sa May 7, May 8, May 9, at May 10. Thank you. Thank you. Napakaganda ng mga tirada nitong si VP Sara dito sa na to. Dito sa kanyang talumpati na to. At ngayon naman, syempre, dito naman ho tayo kay Attorney Vic Rodriguez, isa ho sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sa kahapon, ho tayo, Congressman Rodante Marcoleta. Ngayon naman ho kay Attorney Vic. Bibigyan ho natin ng isa-isang video yung ating mga kandidato. Kay Pastor Apollo Kibuloy, dito kay Attorney Jimmy Bondo, kay Congressman, dito kay Dr. Mata, dito kay Senator Bato de la Rosa. Marami ng video yan eh. Itong si Senator Philip Salvador, itong si Senator Christopher Bongo, number 1 yan eh. Diba? Unahin na ho muna natin yung mga kandidato na medyo nasa laylayan ngayong mga panahon na to. Sila ho yung talagang tutukan ho natin. Yung mga nasa taas na kahit alalay na lang ho tayo sa mga yan kasi sigurado na hong mananalo yung mga yan eh. Doon ho tayo sa mga medyo hindi alam ng mga kababayan natin na tumatakbo pa lang mga kandidato. Sana magtulong-tulong tayo. Ilang araw na lang. 5 araw na lang. Election na. Pag nagkataon, mayayari ho tayo dito. Pagka hindi ho, paulit-ulit ho tayo dito sa PH Update. Di naman ho ako siguro nagkulang ng paalala
na kung kayo ay mga OFW, kailangan ho nating magtulong-tulong. Kailangan nyo hong ikampanya ang ating mga kandidato. Kailangan nyo hong ibalita yan sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas na kailangan iboto itong 10 na to. Ngayon, kung hindi nyo pa rin ho, hindi po kayo tumugon, tumalima doon sa ating pakiusap, maraming salamat pa rin ho. No? Sana, hindi pa huhuli ang lahat. Tayo ho magtulong-tulong na ikampanya, kalat sa mga kamag-anak nyo na kailangan natin. Yung mga kamag-anak ko, alam na nila. Yung iba dyan nanunood Diba? Nanunood ho sila. Yung mga OFW na lang. Kung ayaw iboto, itong mga kandidato natin, alam nyo na gagawin. Walang bagong sapatos. Huwag silang umasa na magkaroon ng Toblerone. Diba? Tsokolate. Ano yun natin? Hostage natin yung mga tsokolate pagka pauwi tayo. Binoto mo ba yung 10? Ang tanong, binoto mo ba? Hindi mo binoto o wala kang Toblerone. Ganun lang naman ho yun na magagawa natin, di ba? Binalaan ko na kayo, sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas. Sinabi ko na sa inyo, pagka hindi nyo binoto yung mga kandidato natin, hindi kayo magkakakises. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun. No? Kung binoto nyo, di meron kayong, ano pa ba yung mga tsokolating ano? Hindi kayo magkakatsokolate. Ngayon, kung binoto nyo, meron pa kayong bonus. Eto, Atty. Vico tayo. Ni Senador Pastor Apollo Quiboloy, si Atty. Bobet Torion. Nagkwekwentuhan po kami. Pastor Apollo Quiboloy, yan ho, isa ho sa mga kandidato na kailangan natin sa Senado. Ako ay naniniwala kay Pastor Apollo Quiboloy na marami ho siyang maisa sa katuparan ng magagandang bagay kung sakaling maupo siya bilang senador. Hindi ho ito pambubola. Nakita ho natin yan sa KOJC. Magbanggit ho kayo ng mga religious group na nakagawa dyan sa nagawa ng KOJC. Except dyan sa iglesia kasi malaking religious group din ho yan. Pero maliban sa dalawang religious group na yan, wala pa ho tayong nakitang nakagawa sa nagawa ng dalawa na yan. Meron ho silang napatunayan, ika nga. Hindi na ho tignan nyo na lang ho mga kababayan kung gaano ka-organisado. Tingnan nyo ho kung ano yung ginawa ni Pastor Apollo Quiboloy dyan sa organisasyon na yan. Napalago, nakapagpatayo ng kingdom. Diba? Yung mga ang gaganda ho ng mga lugar nila, mga disiplinado yung mga miyembro. Meron silang pagkakaisa. Yun ang number 1 na karakter na nakita natin dyan sa KOJC. Meron ho silang pagkakaisa. Kung yun na lang ho kung yun ang mabibitbit nitong si Pastor Apollo Quiboloy na magkakaisa dyan sa Senado para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, kung anong ginawa niyang dyan sa KOJC, yun ang bibitbitin niya sa Senado. Napakaganda ho nun. Kailangan ho natin ngayong mga panahon na to. Di ho natin kailangan ng mga cum laude, matatalino. Wala namang mga prinsipyo. Kailangan ho natin ngayon yung merong takot sa Diyos. Yun ho kailangan natin sa Senado. Kung yung mga kandidato na yan puro pabida at paboka lang, wala namang takot sa Diyos, wala akong kwenta yung mga yan. Ang sigurado ho natin dito, karamihan hindi naman ho kaya lahat yan, mga kandidato natin na yan, merong takot sa Diyos. Hindi ho yan magbubulsa. Base siya nakikita nilang kahirapan ngayon sa ating bansa, sigurado, garantisado, wala akong tapon dito sa mga to. Wala akong yung boto nyo hindi sayang dito sa 10 na to. Hindi lang para mapauwi si Tatay Digong, hindi lang para hindi ma-impeach si BP Sara. Sila ho ang maglalagay sa tamang direksyon, magbabalik sa tamang direksyon sa ating bansa. Wala na ho tayong nakikita sa Senado na gagawa doon sa napakalaking trabaho na yon. Dahil karamihan dyan sa mga senador na nakaulukluk ngayon, mga takot, mga walang yagba. Meron namang matatapang, kaso wala silang mapagkukuhanan ng suporta. Pero kung sakaling itong 10 na to, maipwesto natin, wala na ho tayong problema. Ika nga kahit paano maibabalik natin sa tamang landas ang ating bansa. Tuloy. At kaming tatlo ay nagkasundo. Hindi po tayo pare-pareho dapat mapagod. Sapagkat hindi pa natin napapauwi si Tatay Digong.
Hindi po tayo dapat makaramdam ng kahit anong pagod sapagkat hindi pa tapos ang panggigipit ng kasalukuyang administrasyon. Nanganganib pa rin ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Meron pa rin pagtatangkang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula kay Vice President Inday Sara Duterte. Kanya wala tayong karapatang mapagod, tuloy ang ating pakikipaglaban. At kanina, natuwa po kami sapagkat narinig na naman natin ang KOJC Singers. Tinatanong, nasaan na nga ba ang 20 pesos kada kilo ng bigas? Nako. Hindi ho siya wala na. Magtatatlong taon na wala pa. Wala pa. Sinubukan mangbudol patuloy at nagkaroon ng panandaliang offer o handog ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Cebu. Subalit, makikita natin dito, 20 piso kada kilo ng bigas sa Cebu. Bago ka makabili, kinakailangan magpakita ka ng valid government-issued ID. Nako. Kailan pa kinakailangan magpakita ng valid issued government ID pag bibili ka ng bigas? Hindi ba't pambubudol yan? Hindi ba't maling Pagka medyo gutom ho kayo, pumila ho muna kayo. Diyan sa PSA, diyan saan ba nakakakuha ng yung humid ID? Pila ho muna kayo. Kung 5 araw yan, hindi lalabas, wag ho kayong kumain ng 5 araw. Kung afford nyo lang, yung na yan. Yang 20 pesos na bigas na yan. Ngayon naman, pag namalas-malas ka, national ID, pag kumuha ka niyan, mabilis na ho yung 5 buwan bago ma-deliver yan sa bahay mo. Ngayon, kung medyo gutom ka na, konting tiis lang. 5 buwan lang, makakakain ka na ng 20 pesos na bigas. Ngayon, kung wala kang valid ID, huwag kang mag-iiyak. Kasi nagpabudol na naman kayo eh. Ano sabi natin? Sigurado budol yan. Yung iba kesyo, pasalamat tayo, meron na. Di ba? Ano sabi natin? Budol na naman yan. Di ba? Yaang 20 pesos na bigas na yan, parang Amy Marcos lang yan. Dapat malayo pa lang. Alam nyo na ang amoy ng mga mambubudol. Di ba? Yaan yung kung tawagin nila, mga walang lamang pangako. Diba? 20 pesos na bigas, hindi sustainable yan. Sinasabi nila, hindi nang pagpapatuloy ng matagalan yan. Nangyari, 2 araw lang, tapos yung 20 pesos na bigas. Ang ko, lahat ng sasabihin ng administrasyon na to, wala ho tayong mapapaniwalaan. Sa totoo lang. Mumulitika yan. Baka ho pagtagal, hindi lamang bigas, pati pagbibili ninyo ng suka, hahanapan kayo ng valid issued government ID. Kanya po ngayong darating na May 12, tulungan po ninyo ang buong Duterte. Yung una na nilang minaliit, yung una nilang minata, tinawag na Team Suka. Subalit ano ho ang aking naging tugon? Ang suka ang kalaban ng mga tanso. Yo. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. At ang suka ang habol at tutugis sa patuloy na nambubudol sa ating mga Pilipino. Kanya po tayo ay magsama-sama sa May 12, 2025. Please go out and vote. Vote straight Duterte. Marami ho tayong naririnig na mga nagbabadyang dayaan daw o yung horror stories na nagkakadayaan dyan sa overseas voting o magkakaroon ng dayaan. Ang aking pong pakiusap, ang pakiusap ni Senador Pastor Apollo C. Quiboloy, ang pakiusap ni Senador J.B. Hinlo, pagdating po ng halalan,
Ang dami ko na nakikita, suot-suot nyo na. Siguraduhin nyo lang, nalalaban nyo yan ng May 11 at isusuot nyo uli. Magsuot po tayo ng berde pagdating ng May 12 sa ating pagboto. Ika nga, pagka nakaberde ka, wala kang ibang iboboto. Galing. Kumbaga, pagka berde ka, nagtinginan tayo, alam ko na. Berde ka, berde yung suot ko, kulay berde. Kahit hindi tayo mag-usap, ika nga pagdating sa laban sa ano na to, magkasangga tayo. Pag nakita kita nakaberde, saludo. Automatic na yun. Ganun ho katindi yun. Okay? Maliwanag ho. Para sa mga Duterte lang ang iboboto. Ngayon, kung hindi Duterte ang iboboto nyo, bala kung magbeberde kayo. Pero doon sa mga solidong Duterte lang ang iboboto, ano ho yun? Matik, dapat nakaberde. Galing. Ating labanan ang napipinto. Yung kwentong dayaan, ating labanan yan. At kagaya po ng ating maraming beses ng pagharap sa iba't ibang panig ng ating bansa, ang issue ho natin pa rin ay ang lumalawak na kahirapan, ang higit na lumalalim na kagutuman, ang lumalalang kriminalidad, ang muling pagbabalik at paglaganap ng iligal na droga at ang issue sa inflation. Ito ho sana ang inyong gamiting sukatan at batayan sa pagpili ng ating mga bagong leader pagdating ng May 12, 2025. At ako'y nagpapasalamat sa buong pamunuan ng KOJC sa inyo pong ginagawang nationwide coverage ng ating mga rallies. Maraming salamat. Mabuhay! Maraming salamat sa KOJC. Palakpakan ho natin ng KOJC. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa mga Duterte. Maraming salamat sa solidong suporta sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat kay Pastor Apollo C. Buloy. Nako. Kung alam nyo naman, nakikita nyo ho yan mga kababayan, kung gaano katinding effort ang ginagawa ng organisasyon na yan para maikampanya. Hindi lang ho si Pastor Apollo Shiki Buloy. Para ho maikampanya lahat ng kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman ho niyang magsulo. Kaya niya naman na ibuhos lahat ng resources sa kanya. Pero hindi niya ho ginagawa. Kasama, pagka lumabas, laging kasama ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil naniniwala ang si Pastor Apollo Sikibuloy sa pagkakaisa. Dahil kung sakali magkaroon ng unity diyan sa totoo hindi yung budulan di kagaya ng kay Amy Marcos, ng totoong pagkakaisa diyan sa Senado, doon pa lang ho tayo makakakita ng totoong pagbabago. Yang 10 na yan, nagkakaisa yan. Kaya kailangan kung iboto ho natin sila, ika nga package deal. Hindi ho tayo pwede yung patingi-tingi. Hindi, package deal yan. Kung hindi mo rin lang naman boboto itong si Atty. Jim Bondoc, anong sabi niya, huwag na akong iboto. Kung hindi mo rin lang naman boboto yung 10 na yan, kung gusto mo yung si Atty. Jim Bondoc, sabi niya, kung hindi mo rin lang naman boboto yung 10 na yan, mas mahirap na akong boto. Hindi, wala akong makasarili sa mga yan. Kung sakaling dadating sila sa Senado, dapat kumpleto. Dapat makakapagtrabaho ng ika nga balagbagan. Ay po ang lahat ng Pilipino saan man panig ng Pilipinas. At siyempre dahil din sa inyo KOJC at SMNI ay napapanood po tayo sa buong mundo kasama ang ating mga Filipino migrants at Filipino workers. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyo, saan mang panig ng mundo. Ito dito sa kandidato na to, sinasabi ko sa inyo. Malaking kawalan sa Pilipinas pagka hindi nanalo yan si Atty. Vic Rodriguez. Itong sayang. Nakita nyo naman ho, sa pagsasalita, sa prinsipyo, sa paninindigan, kahit sino sa mga veteranong senador na tumatakbo ngayon,
handa ho natin ilaban ng latagan ng plataforma debate yang si Atty. Vic Rodriguez. Kaya ho natin. Kahit sino sa mga napakatalino ng mama, napakahusay ng mama na yan. Mahusay, matalino, pero napaka-humble lang. Wala ko kayong makikitang yabang. Totoo lang nakita na nakausap natin, kahit pa paano nagkaroon tayo ng mabilisang interaksyon. Hindi yung matagalan, mabilisan lang. Hi, hello lang, pero makikita nyo yung kababaan niya. Nakikita yung pagka nagsasalita ng ganyan, kala mo yung tipong di malapitan. Pero hindi ho. Napaka-grounded ho ng mama na yan. Yung malapit ho talaga siya sa tao. Sa totoo lang ha. Kaya yung di ho tayo nagtataka, bihira ho yan. Paniwala ho kayo sa akin. Marami-rami na ho tayong eleksyong nasubaybayan. Yung out of nowhere, bigla kang darating, bigla kang mapupunta sa number 19, number 17 na pwesto sa senatorial. Napakabihira ho yan. Hindi yung sinasabi natin, hindi artista yang si Atty. Vic. Sinasabi natin dito, pagka-artista, automatic na yun. Meron ka ng name recall, meron ka ng meron ka ng buwelo sa kampanya. Pero yan, hindi ho siya out of nowhere. Ano ba ng executive secretary? Ano ba naman abogado ka ni Marcos? Nandun ka lang sa sideline. Hindi ka naman mayat-maya nakakausap sa media. Hindi naman mayat-maya di ba? Hindi ho ganun yung abogado ng... Hindi ho siya showbiz na abogado. Kagaya niya si Topacio, yang si Panelo. Ano yan? Laman niya ng mga pahayagan. Merong programa sa radyo, television. Pero kung sakaling tumakbo sila, sigurado ako hindi sila aabot sa inabot nitong si Atty. Vic Rodriguez. Kaya ngayong nakaalagwa na siya, nandiyan na siya sa pwesto na yan. Kung hindi pa natin sila maitawid doon sa susunod na doon sa susunod na stop para makapasok sila sa Senado, napakalaki hong kabiguan. Ginawa ho natin yung ating best. Ngayon kung yung mga kasama nating sa social media na di tayo tutulungan, hanggang dito lang ho. Hanggang yung reach ko, hanggang sa inyo lang ho. Yung mga regular dito, hanggang sa inyo lang ang reach ko. Maliban sa inyo, kung hindi nyo isi-share ang video, wala na ho. Yun ang realidad sa social media. Kaya ang sinasabi, tanggap po natin yun sa PH Update. Lagi kong sinasabi, na pati kayo mangampanya, pati kayo magmistulang PH Update, magmistulang kung sino man yung mga sinusubaybay nyo. Ibahagi nyo ho yung mga kandidatong kagaya ni Atty. Vic Rodriguez. Sayang, pagka hindi yan naipanalo, kasama nitong si Pastor Kibuloy, kasama nitong si Congressman Rodante Marcoleta, Atty. Jimmy Bondoc, napakalaging kawalan mo niyan sa totoo lang. Malulungkot ho tayo. Siguro matagal-tagal nyo ho ako hindi makikita no? Malamang sa malamang, medyo magwa-once a day na ho muna tayo. Anong dahilan? Medyo masakit ang loob natin kasi natalo mga kandidato. Grabe, talagang daramdamin ho natin. Pero mag-move on ho tayo siya. Ngayon pa lang sinasabi ko na mula ngayon hanggang pagka sa 2028, wala ho talaga. Wala, yari na ho tayo. Ika nga, GG na. Ika nga, ano na tayo, next plan na. Ano ba mga plano natin sa mga buhay-buhay natin? Dahil pagka na-impeach si BP Sara, hindi nanalo tong 10 na to, yari ho. We're in a very, very big trouble. Imagine niyo na lang. Ito senaryo. Magbibisi presidente itong si Tambaluslos. Magpresidente si Marcos Jr. Yung ika nga nila, yung yakap nila sa kapangyarihan, talagang di nila bibitawan. Nakuha niyo ba? Romualdez, Marcos, presidente, vice-presidente, sino makakapupukan nila? Mga dilawan? Nako, wala na yan. Tapos na yung mga dilawan na yan. Yung yakap nila sa kapangyarihan, nako, wala nang bitawan. Yun na sigurado natin dyan. Yun ang iniiwasan natin dito. Hindi sa kung ano pa mang kadahilanan na maupuyang si Pipi Sara para ganito, para yung ego natin, mabusyan. Hindi yun. Hindi yun. Kahit hindi Duterte, basta mayroong prinsipyong kagaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iboboto natin, susuportahan natin. Hindi dahil Duterte si Pipi Sara. Siya ho ang merong
merong political capacity na gawin yung mga nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi para magiganti, hindi para madiligan yung ego natin na yan, nanalo kami, talo kayo. Hindi yun, kabalbalan ho yun. Wala, hindi na, yung mga ganong klaseng mentality, mga ano lang ho yun, mga siguro kahapon pa lang sumausaw sa politika. Pero pagka medyo ano na ho kayo, medyo natagal-tagal na kayo, marirealize nyo na hindi naman para manalo o matalo dito sa ano na to, dito sa mga pinanlalaban natin na to sa social media, dito sa politika. Ito ay para sa susunod na henerasyon. Yun ang atin dito. Wala ho tayong ibang bansang mapupuntahan. Nakakulong ho tayo dito kasama yung mga buhaya at mga walang iya sa sa Pilipinas. Yun ang realidad na kailangan nun natin tanggapin kung sakaling ma-impeach si BP Sara at hindi manalo tong 10 na to. We're in the very, very, very big mess. Dalang ko lang mag-English pero sulit yan. Ako na nagsasabi sa inyo. At sinasabi ko dito, base lamang sa aking payak na obserbasyon. Ngayon kung mas matindi obserbasyon nyo, edi saludo ho ako sa inyo, nga. Diba? Tayo naman dito, mga pusisero lang sa social media. Diba? Oh. Ngayon, pag kaya si Atty. Vic, di na natin. Puntahan ko kayo isa-isa sa mga bahay-bahay. Tatanungin ko kayo kung ano nangyari. Ano na bang nangyari? Ito ho ang aming pakiusap. Tulungan po ninyo, kinakailangan natin ng sapat na bilang, kinakailangan natin ng sapat na dami, ng sapat na numero sa Senado. Kinakailangan po ninyong tulungan ang Duterte. At wag din po natin kalilimutan yung mga kababayan nating nakasubaybay ngayong gabi. Wag po nating kalimutan sa iba't ibang distrito ng Pilipinas. Sisantihin na po ninyo lahat ng kongresistang pumirma diyan sa illegal na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Gusto ko munang palakpakan ng mabilisan itong si Atty. Vic Rodriguez. Napakahusay nyo, sir. Ibang klase talaga tong tong mama na to. Ito talaga yung mga abogado di kampanilya kung tawagin. Mahusay ho talaga. At yung sinasabi niya, yung mararamdaman mo yung sinseridad. Hindi kagaya nung si Lacson. Hindi ko ba malaman? Bakit? Lokong-loko kayo sa mga tao na yan. Ang tagal na sa Senado niyan. Hindi porket sikat ang apelido, sikat ang walang maidudulot na mabuti yung mga kandidato na yan sa Pilipinas. Yun ho ang tandaan nyo. Wala ho silang maidudulot na kabutihan sa sambayan ng Pilipino. Magpalit na po kayo ng bagong kinatawan. Sisantihin na po ninyo sila sa May 12 at maglagay tayo ng bago sa Kongreso. By now, I know most, if not all, meron ng desisyon, may napili na po tayo kung sino yung ating mga tutulungan. At ramdam na ramdam namin sa Duterte, sa lahat ng panig ng Pilipinas, hindi na maaawat ang sigaw ng sambayanang Pilipino, ating pauwiin sa lalong madaling panahon si Tatay Digong. Correct. Totoo yan. Ating proteksyonan ang ating demokrasya, ating proteksyonan si Vice President Inday Sara Duterte. At tulungan din natin, siyempre, ang number 53 sa balota, Senador Pastor Apollo C. Quiboloy. Unang naging biktima ng inhustisya sa ating bansa. Abogado ho yan si Atty. Vic Rodriguez. Abogado ho yan. May prinsipyo yan. Hindi basta-basta abogado, mahusay na abogado. Di naman niyang kukunin ni Bangag, di ba? Hindi basta-basta mahusay na abogado yan.
Pagka sinabi niya na naging biktima yan si Pastor Apollo Siquebuloy sa bigat ng kamay ng administrasyon na to dahil kapanalig siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maniwala ho kayo kay Atty. Vic Rodriguez. Dahil hindi naman ho basta-basta pagtatanggol ka niyan, lalo na sa kampanya, kung talagang medyo falsipikado ka, yung tipong meron talagang mali sa ginawa mo o meron kang merong mga usap-usapan. Meron ho silang kumbaga merong maraming kwento dyan na napapaligiran yung mga kandidato. Kung sakaling totoo yung ginawa na yan si Pastor Apollo Siquebuloy, di ho yun magiging sikreto sa mga kasamahan niya dyan sa Duterte. Malalaman ho nila. Ang tanong, bakit ho nila kinakampanya si Pastor Apollo Siquebuloy? Kasi alam ho nila, sila mismo alam nila na yung mga aligasyon na yan, gawa-gawa lamang ho. Di ba? Gawa-gawa lamang ho. Ang kasalanan lang naman ni Pastor Apollo Siquebuloy, tumulong siya sa nation building. At talagang yung mga makakaliwa, kinalaban niya. Sinuportahan niya itong nagdaang administrasyon. Diba? Yun lang naman ho. Ang naging kasalanan ni Pastor Apollo Siquebuloy. Kaibigan niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di basta-basta kaibigan, matalik na kaibigan. Diba? Subalit, hindi nagpapatinag, hindi nasisiraan ng loob, hindi nababawasan ang pagmamahal sa bansa. Patuloy ang kanyang layuning ayusin ang ating bansa, ating dalhin sa Senado, Senador Pastor Apollo Siquebuloy, number 53 sa balota. Sila ho, itong si Atty. Vic Rodriguez, Pastor Apollo Siquebuloy, Congressman Rodante Marcoleta, Senator Christopher Bongo, Atty. Raul Lambino, Atty. J.V. Hinlo, Doc Marites Mata. Sila ho yung talagang kailangan nating talagang pagtuunan ng pansin ngayong mga panahon na to. No, sila ho talaga. Nandun ho sila sa si Congressman Marcoleta, sure ball na yan. Si Senator Bato de la Rosa, sure ball na yan. Senator Christopher Bongo, sure ball na yan. Ngayon, yung 7 natitira, yung 7, Lambino, Hinlo, itong si Salvador, itong si Vic Rodriguez, itong si Pastor Apollo Siquebuloy, Doc Marites Mata, Senator Jimmy Bondo, sila ho dapat talaga ang pagtuunan natin ng pansin. Sila ho talaga ang kailangan nating huwag tigilan sa pangangampanya. Dahil kailangan ho natin yung 7 na yan. Kung itong 3 lang na itong makakapasok, ano ho yan? Tagilid na tagilid ho tayo. Ilan ba ho ba kailangan sa impeachment? Binilang na ho natin, bitid na bitin kung 3 lang mapapanalo natin na senatorial candidate ngayong panahon na to. Talo ho tayo kung sakaling 3 lang ang ating maipanalo. Yan ho ang ating sigurado. Maraming mangyayari dyan, maraming posibleng maging outcome ng impeachment na yan. Pero ang ating sigurado dito, parang wala ho tayong problema bago matulog. Yung masasarap ang tulog natin, ipanalo ho natin yung 10 na yan. Sigurado para ho tayong baby pagka natulog. Pagkatapos ng kampanya, nanalo ang 10, para tayong mga baby. Yung susunod na generasyon. Tapos pagkaayos yan, overhaul na natin ang salig ang batas. Diba? Tapon na natin itong bulok na konstitusyon na to. Masarap na tulog natin, di ba? Federalismo na rektang federalismo na, Senator Robin, bago ka umalis. Umpisahan mo na yan. 3 taon na natitira. Tapusin na yan. Sigurado, babalik ka pa dyan. Yung matitirang trabaho, 9 years, federalismo na tayo. Di ba? Pag nanalo yung 10 na, para tayong baby kung matulog. As always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Isang beses, palakpakan pa ho natin itong ating isa sa mga kandidato at talagang sinusuportahan natin dito sa PH Update. Lahat naman sila. No, pero dito ho sa mga ilang kandidato na to, nagkaroon tayo ng kahit paano nakausap natin kahit na tag 3 seconds lang. Hindi naman mabilisan. Mga busy ang mga tao na yan. Ano ba naman mapapala nila kay PH Update? Mapapala niya to ni niya si Kong Marcoleta ng mga ibang kandidato na hi, hello lang tayo sa mga yan. Mahalin natin ang Pilipinas. Rekta ho tayo, tulong-tulong.
para sa susunod na henerasyon. Hindi na po para sa atin. Oo, hindi na para sa atin, para sa susunod na henerasyon. Seguridad, mailayo sa ipinagbabawal na pulburo ng ating mga anak, yun hong importante ngayong mga panahon na to.